Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Kagalakan ko po na makasamba kasama ninyo ngayong umaga. And thank you, Pastor Leo, for a rich introduction. Alam niyo po, kung meron mang paninindigan sa kahalagahan ng authority ng scriptures, yun po ay impluwensya ng paaralang pambiblia. At si Pastor Leo po ay malaki po yung kanyang influence, hindi lang sa akin, sa aming batch, sa aming mga estudyante. Kaya po, kung sino man kami ngayon, bahagi po sila na aming mga guro sa paglago na ito. Ngayon pong umaga, I want to speak on the subject of Christian freedom or Christian liberty. Let me entitle this, Freed to Serve. So, hindi ko nababasahin yung scriptures sapagkat kanina ay binasa na. Sa darating po na Wednesday, we will be celebrating our, I think, 126th Independence Day. And napakahalaga po nito pag pinag-uusapan ang kalayaan, hindi lang sa ating political freedom, it is very important kahit sa larangan po ng ating Christian life. No? Pero nakakalungkot sapagkat ito rin po yung isang salita na naaabuso. If you are observant, yung mga taong, let me call them vulgar people, demand for freedom, but usually it ends with, let me say, abusing their freedom. For like example, freedom of expression, usually it ends with violence or violent words. Yung isang anak na nag-a-ask ng freedom sa kanyang parents, usually it ends with wrong lifestyle or vices. Yung ating pag-aaralan po ngayon, ang mga mananampalataya sa Galatia ay pinalaya ho ng Panginoon mula sa tinatawag nating legalism. How can I state it in Tagalog? Yung pag sinabi mong legalism, ito yung paghahangad na maging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pamamaraan or paggawa. You have to work for you to earn God's favor. Sabi ng chapter 5, verse 13, "For you were called to freedom, brothers." And reading the preceding verses, kung babalikan ninyo yung context, you will discern that Paul was talking about freedom from the law. Iyan yung kanyang contention throughout his letter. Freedom from the law. However, though they have been set free from the slavery to the law, kailangan nilang i-avoid yung opposite extreme. Ano yung opposite extreme na yon? It is using freedom as license to sin. Yung mga theologians tinatawag yung both opposite extremes na legalism, yung isa naman ay licentiousness, yung pag-abuso ng kalayaan. Sabi nga ng isang writer, and let me quote, si Philip Ryken, "Legalism demands responsibility without freedom. License grants freedom without responsibility." So beware of those opposite extremes. May mga Kristiyano na they look good, pero as you evaluate closely, okay sa labas, pero mali yung motivation. They do things to earn God's favor. Yung isa naman, they want to say, I've been saved by grace, pero hindi nagmamatch yung
lifestyle, sa kanilang pinaniniwalaan. So in our passage, Paul instructed the Galatians on how they use their freedom. How can we provide balance? Wala namang ibang solusyon eh. The only aspect that could provide balance in this opposite extreme, we believe, the gospel itself. Why? Sapagkat yung ebanghelyo po, pinalalaya tayo sa work-based righteousness. The one who believes in Christ is justified. You've been clothed with Christ's perfect righteousness. Pero naniniwala rin tayo sa kabilang banda na kapag ito ay naranasan ng isang mananampalataya, ang biyaya ho ng Panginoon ay hindi lang po passive favor. Yung para bang pagka naranasan mo, sasabihin mo na ako ay ligtas na sa kapahamakan. It goes beyond that. Kapag naranasan mo yung biyaya ng Panginoon, it will really transform your life. Kaya nga, yung pinaka main point ko sa ating pag-aaral para magsilbing gabay ho natin, ito yung gusto kong establish na idea. The gospel sets us free to lovingly serve one another. Ang ebanghelyo po ng Panginoon, pinalalaya tayo. We know the context, pinalalaya tayo sa work-based righteousness. Pero pagkatapos tayong palayain, minomotivate tayo ng ebanghelyo para mahalin, pagsilbihan. Una yung Panginoon, pangalawa yung ating mga kapatid. So how should we think about our gospel freedom? Let me provide 3 points here. Number 1, gospel freedom should not indulge us to sin. Ibig sabihin po, yung kalayaan na tinanggap po natin mula sa Panginoon, hindi dapat magdala sa atin sa pamumuhay sa kasalanan. Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi po niya, "For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh." In other words, pag nabasa po natin yung salitang flesh sa scripture, hindi po talaga literally yung ating katawang lupa. Usually pag ginamit po ito ni Apostol Pablo, tinutukoy niya po yung kahit naligtas na tayo, meron pa rin tayong inclination to sin. Hindi pa naman perfect yung ating kalagayan bilang mga mananampalataya. Meron pa rin tayong pakikipagbaka sa kasalanan. So yung laman na ito ay meron pa ring affinity to run after what is wrong, what is displeasing to the Lord. Although we believe in the context of this book, pinalaya na ho tayo ng Panginoon mula sa kapahamakan. Sabi po ni Apostol Pablo sa chapter 3, verse 13, the same book, Christ redeemed us from the curse of the law. Pag sinabing curse of the law, it refers to divine judgment. He sets us free by becoming a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who is hanged on the tree." So in other words, our sins have been fully paid. Your past, present, and future sins have been all nailed on the cross. Praise the Lord for that. We can celebrate the freedom that we have in Christ. Pero according to Apostle Paul, don't use this freedom as license to sin. Unang-una, logically, it is unreasonable. You know why? Doon pa lang sa binasa natin, Christ gave Himself to redeem us from sins, and yet we will still live for sin. That's illogical, contradictory.
Imagine a prisoner, pagkatapos niyang gugulin yung ilang taon sa penitentiary, paglabas niya ay gagawa ulit siya ng crime, para bang nawala ng kabuluhan yung kanyang kalayaan, di ba? Ang purpose kaya siya naparusahan doon sa loob ng kulungan para paglabas niya magbabagong buhay na siya, and yet sa mind niya naandun pa rin yung hangarin na mabuhay sa krimen, nawawalan ho ng kabuluhan yung kalayaang kanyang naranasan. So the same thing. And another idea, sa kaligtasan po, pag sinabi pong kalayaan, hindi lang po ito tumutukoy sa kaligtasan sa kapahamakan. Kay Apostol Pablo, sa kanyang sinulat sa Galatia, pag sinabi mong kalayaan, totoo yun, we are saved from the curse of the law, but it goes beyond that. According to chapter 1 verse 4, ito pa yung parang another shade of meaning pag sinabi mong kalayaan. Chapter 1 verse 4, sabi ni Paul, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age. So ang sabi rito ay hindi lang tayo niligtas sa kapahamakan, kundi niligtas tayo sa pangkasalukuyang masamang panahon. Ano ba ibig sabihin ni Pablo sa evil age? Let me illustrate. Imagine a long, dark line. Naniniwala ako tayong lahat sa karanasan natin, wala naman talagang naghahangad sa Diyos nung una, no? Lahat tayo ay alipin ng kasalanan. So, it's like a dark, long line. Then suddenly, imagine, in the middle part, merong nag-start na white line. Yung dark line, yun yung evil age. Nag-start si Jesus sa white line na yan, sa buhay natin, inilipat tayo. Let me use the word sa coming age. Pag sinabing coming age, yun yung sinimulan ni Jesus. Sinimulan niya na yung bagong paglikha. Tinatawag nating new creation. Lahat puro dark, di ba? Dark line. Nag-start si Jesus ng white line. Yun yung bagong nilikha. Nagsimula sa puso ng mga mananampalataya. So ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, pag sinabi niyang niligtas tayo sa present evil age, dahil naandun na tayo sa kabila, sa white line, maging dominant sa atin yung pamumuhay na may kabanalan. Okay? So ganun po yung idea ni Apostol Pablo. Kaya nga alam nyo mga kapatid, itong katotohanan ito ay corrective sa panahon natin ngayon. Sapagkat yung panahon natin, hindi naman kaila sa inyo, ito yung panahon na hinahamon po yung tinatawag na biblical Christianity. Yung Christianity ba na itinuturo sa Biblia? Kaya ngayon, sa totoo lang, para sa akin, parang hindi na safe gamitin na ako ay Kristiyano. Kasi pag sinabi mo ako ay Kristiyano, napaka-broad ng understanding ngayon sa panahon natin. So let me specify it, biblical Christianity, and it is being challenged today. So much verbal confession, pero absent yung tinatawag na transformation. Kung meron mang dominant word ngayon within a Christian circle, yung salitang biyaya. But most of the time, yung biyayang ito misunderstood, walang kapangyarihan magbago yung sinasabi nilang biyaya. Sabi nga ho ng isang writer, ang pangalan po niya ay si Dietrich Bonhoeffer. Siya po ay naging prisoner sa panahon ni Hitler, pero nanindigan sa katotohanan. At dahil dito nagkaroon siya ng malalim na pananaw sa tinatawag na discipleship. Sa kanyang book na The Cause of Discipleship, sinabi niya po yung mga katagang ito: chief grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance, baptism without church discipline, communion without confession, absolution without personal confession,
cheap grace is a grace without discipleship. Grace without the cross, grace without Jesus Christ, living and incarnate. Malungkot, no? Abuse yung grace. Siya yung word na laging kiniklaim, pero hindi nagmamanifest sa buhay. Kaya nga magandang itanong natin sa ating mga sarili po, including me, ano ba yung biyaya na tinanggap ko? Yung cheap grace na sinasabi ni Bonhoeffer, ito yung biyaya na gusto ng langit, pero walang interes sa buhay na panglangit. Yung mindset nila, gusto lang nilang maligtas sa impyerno, pero hindi nagmamatch yung life sa kanilang paniniwala. Pero alam nyo, sa totoo lang, pag binasa mo sa Biblia, pag pinag-aralan mo yung Biblia, yung biyayang ito na kiniklaim natin, transforming. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Titus chapter 2, verses 11 to 12, and let me read it. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Maraming nagko-quote ng verse 11, pero hindi nila tinutuloy sa verse 12. Karugtong po ng verse 11, sabi ni Apostol Pablo, look at this. Hindi lang siya nagliligtas yung biyaya, sabi niya, training us to renounce ungodliness. Napakalinaw, ano po? Hindi lang nagdadala ng kaligtasan yung biyaya, kundi tayo po ay tinuturoang mabuhay ng malayo sa mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. So, napakahalaga po ng pagbabago ng buhay. Yun po ay patotoo na ang biyaya ng Diyos ay nag-work actively sa buhay natin. Meron bang progressive change sa life natin? Of course, we do not endorse the idea of perfection in the Christian life. We all struggle somehow. Lahat tayo merong kahinaan. Madalas nga naming nababanggit sa church, we are still work in progress. Sa mas malalim na salita, we are being sanctified. We are being made holy. But hindi pa tayo naka-arrive. Okay? But somehow, kung naintindihan talaga natin yung biyaya ng Panginoon, it will affect the way we live. Yung grace ni Lord ay nagbabago. Magkakasala tayo, but I don't believe there will be what we call unbroken pattern of sin. Even the Apostle John echoed this truth. The one who is born of God will not continue in sinning. I don't know about the duration, but somehow, kung talagang naintindihan natin yung biyaya, there will have struggle within. Because alam natin na hindi nakalulugod sa Panginoon ang kasalanan. We will wrestle against sin. So the first point is that gospel freedom does not indulge us to sin. Hindi yung biyaya ng Diyos, yung kalayaan binigay sa atin ng Panginoon, kung totoo po ito sa ating puso, hindi po natin iisipin na mabuhay sa kasalanan. Kapag ang isang claim sa biyaya ng Panginoon ay hindi nagmamatch sa buhay, yun po ay mapanganib. Maging ang Panginoon ay nagsabi na makikilala ninyo ang puno sa kanyang bunga. Meron po akong kilala, o minabasa po ako sa isang aklat na ikinuwento doon, mayroon daw pong isang kapatid na nag-advise sa isa ring kapatid na nag-struggle sa kasalanan, or rather nabubuhay sa kasalanan. Alam niyo yung kanyang ginawang affirmation?
or so-called confirmation. Sabi niya, every time you struggle in sin, just write your date of salvation at the back of your house. Every time you struggle, go back to that place and tignan mo yung date ng kaligtasan mo. Although mahalaga rin naman na alam natin yung panahon kung kailan tayo niligtas ng Panginoon, kaya nga merong spiritual birthday, no? Pero I think wala tayong mababasa sa Biblia na kung ang isang so-called brother ay nag-confess verbally na siya ay ligtas dahil sa biyaya, pero at the end of the day, yung buhay niya ay hindi umaayon sa kanyang claim, mas mabigat pa rin yung sinabi ng ating Panginoon na ang puno ay makikilala sa kanyang bunga. So naniniwala po tayo na ang biyaya ng Diyos hindi po passive favor. Sa patotoo po ni Apostol Pablo, ang biyaya po ay dynamic. It will really, again, affect one's life. Gospel freedom does not indulge oneself into sin. Number 2, ang kalayaan po ay nagmo-motivate sa atin para mahalin ang ating mga kapatid, para paglingkuran yung ating mga kapatid. Sabi po ng verse 13, but through love, serve one another. Ni-reverse ni Apostle Paul, hindi nabubuhay sa kasalanan, subalit, paglilingkuran ang mga kapatid dahil po sa pagmamahal. Bago po sinabi ni Apostol Pablo to, may sinabi na siya nung nauna pa, na ang pananampalataya sa Panginoong Hesus, pananampalataya sa Ebanghelyo, ay hindi lang po siya parang alone. Sabi nga ni Martin Luther, although we've been saved by faith, that faith is not alone. Sabi ni Paul, that faith works through love. In chapter 5, verse 6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. In other words, kapag ikaw ay may totoong pananampalataya na nakapagliligtas, saving faith, that faith will produce love in your heart. And that love will drive you to serve the brethren. Kaya nga later, sabi ni Apostol Pablo, the same book, in the book of Galatians, chapter 5, verse 22, sabi ni Apostol Pablo, the fruit of the Spirit is what? Love. Kasi pag ikaw ay sumampalataya, the Holy Spirit will dwell within. In fact, siya rin yung may kinalaman sa kaligtasan natin, but He will dwell within us. And the fruit of the Spirit is love. Kaya nga, we can safely confirm or claim that the one who is being indwelt by the Spirit will walk in love. Ito yung patotoo. Ano po? Love is the powerful motivation that propels us to serve others. Siyempre, kung may pagmamahal, paglilingkuran mo, di ba? Kahit saang larangan ho ng relasyon, pagkakaibigan, pagmahal mo ang iyong kaibigan, gusto mong paglingkuran. Kung mahal mo ang iyong wife, paglilingkuran mo. Kung mahal mo ang iyong parents, irerespeto mo. Ang pagmamahal po ay nagdadala sa paglilingkod. The gospel shapes us from selfishness to selflessness. Ito po yung nature ng pagmamahal. Kaya nga, no wonder, the Apostle Paul later applied it through burden bearing. Remember sa chapter 6? Dahil sinabi ni Apostol Pablo na ang pananampalataya ay gumagawa ng may pag-ibig. Later sabi niya sa chapter 6, verse 3, bear one another's burdens and so fulfill
the law of Christ. Ano yung law of Christ? The law of love, I believe. So if you love the brethren, you will serve them. Sadly, in the context of Galatians, yung mga false teachers, kasi yung Galatia po, yung Galatian church, napasok po sila ng maling katuruan. Kaya affected din yung kanilang life. Yung mga false teachers, kiniklaim nila na sila yung nagtuturo ng katotohanan, pero yung kanilang attitude mali. Kahit yung mga believers sa Galatia na impluwensyahan. Kaya later sabi ni Paul, the same chapter sa chapter 6, for if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself, but let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor. Ano yung ibig sabihin nito? Kung i-contextualize mo yung pinaka-idea niya, yung mga false teachers, they love to use others para i-magnify yung sarili nila. Example, gagamitin mo ang iyong kapatid para ma-direct yung attention sa'yo. Gagamitin nila yung kahinaan ng iba para sila yung magmukhang superior, magmukhang strong. Kaya sabi ni Apostol Pablo, yung tunay na pagsusuri sa sarili, i-compare mo yung sarili mo sa Diyos, hindi sa yung kapwa. Yun po yung bunga kapag walang pag-ibig. At kapag walang pag-ibig, connected din po ito dahil hindi naintindihan yung gospel. Bakit ho? Ang gospel kasi yung gagamitin ng Holy Spirit para i-drive yung puso natin na mahalin yung kapatid. I can say it is not self-generating. Gospel effect po ito. Kaya nga napakahalaga sa loob ng church na tayo po talaga ay nai-educate sa gospel. Kasi yung gospel yung mag-shape sa bawat isa sa atin. So, after all, how can we apply it? How best can we exercise our gospel freedom in a loving service? Siguro meron kayong idea, no? How would you apply this truth? Let me provide few examples. Look at Jesus. Si Jesus po, somehow, although He is divine, He was actually free to abandon us. Wala naman siyang pananagutan kung hindi niya tayo ililigtas eh. Remember, we are deserved to be punished because of our sin. Deserve po tayo sa judgment ng Panginoon, but He left the glory above. He lived with us. He gave Himself. In other words, we can say, He abandoned His freedom somehow, yung glory. He descended in our place to pay our sins. So we can imitate, we can emulate the example of the Lord Jesus Christ. Use your freedom to serve, to love others. And I believe John, the beloved, the writer of the first epistle of John, echoed this truth. Sabi niya sa 1 John chapter 3, verse 16, by this we know love, that He laid down His life for us, and look at this, and we ought to lay down our lives for the brothers. Kung may pagmamahal, handa ka magsakripisyo para sa kapakanan ng iba, lalo na ng ating mga kapatid. Jesus abandoned His divine prerogatives. Hindi niya inabandon yung kanyang pagka-Diyos, of course. Sabi ng Philippians chapter 2. Rather, He abandoned His prerogatives. Sabi niya nga, He came not to be served, but that was the rightful place for the Lord. He was deserved to accept praises, to be worshipped, right? Pero hindi niya po yun pinili. Inabandon na niya yung kanyang prerogatives to reach us out.
So mga kapatid, yung implication nito, let's sacrifice ourselves for the brethren. That's why later, John practically exhorted his readers. Karugtong po ng chapter 3, verse 16 ng 1 John, sabi niya sa verse 18, "Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth." So John here practically provided 3 avenues. And let's try to reflect. Sabi ni John, not only through word, but in deed and in truth. Hindi naman masamang magmahal sa pamamagitan ng pagsalita. Ang point ni John, hindi lang sa pagsasalita. But obviously, we can express our love for the brethren through words. Hindi masamang magbigay ng words of appreciation, words of encouragement. Kapag meron bang nagtatagumpay, we used to appreciate, we used to greet a brother. Kapag meron bang nagkakaroon ng kabigatan sa buhay, nagkakaroon ng problema, are we quick to respond with encouraging words? Pero hindi lang po sa salita. Sabi ni John, indeed. Kapag may nangangailangan at meron naman tayong extra blessing to extend, are we quick to help a brother, to carry another's burden? And of course, we can love through truth. Ito siguro yung, I think, if I would say, I will be fair, most neglectful aspect ng expression of love, correction. Siguro naiya tayo, baka maapektuhan yung pagkakaibigan namin. Baka pag sinabi ko ito sa kanya ay magalit. Pero hindi po, mga kapatid, pwede rin ho nating ipadama yung ating pagmamahal sa pamamagitan ng loving correction. Nakita mo yung isang kapatid na gumagawa ng kasalanan, so bago mo sabihin sa iba, siguro ay humanap ka ng pagkakataon, privately, nakausapin mo siya, kapatid, nakita ko ginagawa mo ito. Alam mo ba na hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon ayon sa salita ng Diyos? Yun po ay isang expression ng pagmamahal na sinasabi sa ating panahon na parang ang correction ay hindi na maganda sapagkat binabiolate mo yung privacy ng ibang tao. Of course, we have to qualify sa tamang panahon ng pagtutuwid, sa tamang lugar, at sa tamang pagsasalita. Subalit yung pagtutuwid itself ay hindi ho masama. Itinuturo po ito ng Biblia. Tayo po talaga ay tinuruan ng Panginoon to address a certain error or sin. Alright? So sabi ni John, let us love in word or talk, but in deed. Or rather, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Another aspect we can apply this freedom, we can apply loving service to others. Yung sinabi ni Pablo sa some of his letters, we have to use our freedom to edify others. Maganda ring point of application ito, realidad po ito sa community, sa ating church. We have to give up our freedom to edify others. Remember in 1 Corinthians, nagkaroon po doon ng issue, I think sa chapter 8, siyempre magkahalo po yung community ng mga Hintil saka ng mga Hudyo. Yung mga Hintil ay siyempre namulat sila sa kultura na ang kalahati ng sacrificial animal ini-offer doon sa kanilang Diyos-Diyosan, tapos yung kalahati dinadala doon sa public market. Kinakain po nila. Bahagi ho yun ng kanilang kultura. Subalit nung sila po ay naligtas, siyempre binago na sila ng Panginoon, may ilang mga kapatid na hindi na gustong gawin yung ganoong gawain. That's why pag ginagawa nila, na-hurt yung feeling ng iba, pero they were trying to justify it
Sabi nila, hindi naman masamang kumain. Ang mahalaga ay yung kinakain ko, tumutuloy lang naman sa tiyan, tapos nilalabas ko rin. It doesn't matter kung ano yung magiging feeling ng iba, basta alam ko yung tamang doktrina. Pero itinuwid po sila ni Apostol Pablo. Hindi lang pala basta pag-exercise ng freedom, sabi ni Pablo, pag lumalakad ka ng walang pag-ibig, hindi na yun nararapat. Kaya nga, binigyan pa ng isang rebuke, sabi nila, yung minsan yung kaalaman, nagdudulot po ng kayabangan. Sabi niya, you pop up because of your knowledge. Hindi nyo na kinukonsider yung feelings ng iba. So, ang implication po nito sa atin, kailangan nating maging sensitive sa damdamin ng iba. Mahalaga po ito as we live in the community. For like example, when there is conflict of two good ideas, how would you respond? Pareho naman kayong tama. Minsan kapag ang umiral po ay kayabangan, lalo na sa leadership, no? Delikado na. Ito yung gusto ko, sabi ng isa, ito yung gusto ko. Pag nagkaroon ng friction, doon nagsisimula yung misunderstanding, relational problem. Pero i-reverse natin, di ba mas maganda kung mayroong conflict of two good ideas? Is it a big issue kung mag-give-way tayo? Siyempre, ibang usapan kung mali. We have to fight for the truth. Pero kung pareho namang tama, di ba, just to edify our brother, why not sacrifice yourself and give way? It will build your relationship. Amen? Maganda yon. Are we generous to accommodate or encourage others' idea? When we make choices, do we consider what others will feel regarding the outcome of our choice? Naalala ko tuloy yung isang experience ko. Although maliit na bagay lang naman ito, pero praise the Lord taught me how to handle the situation. Nung nandun po ako sa Bacolod, confession lang po ito Ako kasi, okay sa conviction ko yung manood ng sine Basta tama yung papanoorin. Saka tama yung kasama mo. Kami as a family, minsan yung anak namin, pinapanood namin ng theater. Ay nung naging member po ako sa isang church, immediately yung wife pastor talagang kinuwento niya agad sa akin na ang anak niya, hindi niya pinapanood ng sine since childhood. Nung naging aware na ako, parang red light sa akin yun. Kaya every time na manonood ako ng sine, hindi ko kinukwento sa kanya. Baka ma-offend. Simpleng bagay na yun, no? Pero maraming cases, ibang issues, kailangan nating i-consider yung feeling ng iba. Lalo na kung ang practice na ito ay hindi pa well-established sa kanya, pero ikaw okay naman yung conviction mo, baka pag kinuwento mo or ininsist mo, ma-offend siya, ma-stumble siya. Mahalaga po yun. So again, gospel freedom should be used as an opportunity to lovingly serve others. Paano ho natin ginagamit yung ating kalayaan? Meron bang pagmamahal? Meron bang hangarin na maglingkod sa ating kapatid? Pangatlo po at huli, gospel freedom ayun na yata. Ayun. Gospel freedom upholds the significant role of God's law. Ibig sabihin po nito, hindi naman porket pinalaya tayo sa legalism or
yung paghangad na tanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng ating works of righteousness, hindi naman ibig sabihin ni Apostol Pablo ay he was setting asiding or he was set asiding the importance of God's law. Yung role ng God's law in the Christian life. Look at verses 14 to 15. For the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself, but if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. So throughout this letter, Paul was arguing from chapters 3 to 5 that Galatians were no longer under the law. And then suddenly in chapter 5, verses 14 to 15, he was talking about fulfilling the law. Hindi tuloy natin maiwasang itanong, is Paul double-minded? Throughout his letter, ito yung kanyang argument, hindi na tayo nakatali sa kautusan, pinalaya na tayo ng Panginoon sa kautusan, and then sabi niya, through love, you fulfill the law. So kailangan siguro nating balansihin lang. Naniniwala po ako na ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo, yung kautusan hindi ho makapagpo-provide ng justifying righteousness. Sa mas malalim pang pag-aaral, naniniwala tayo na ibinigay ng Diyos yung kautusan, hindi naman talaga natin kayang gawin by our own might. In fact, sa Book of Romans, ang totoo niyan, yung kautusan yung mag-i-expose sa ating mga kasalanan eh. Parang mirror. Pag nakita mo yung mirror, it will expose who you are. Yung itsura ng face mo, yung buhok mo maayos ba? Somehow yung law, it shows who you are, that we are sinful. Ito yung life natin. Transgressors tayo ng kautusan. Ang magbibigay po ng katuwiran si Jesus. Namatay siya sa krus para bayaran yung ating kasalanan. Tinupad niya po yung buong kautusan para yung credit nito, yung merit niya mapasa atin. So sa isang banda, yung kautusan hindi siya makapag-provide ng perfect righteousness na kailangan natin para ho tayo makaharap sa isang banal na Diyos. Pero sa kabilang banda, after gaining that righteousness earned by the Lord Jesus Christ, the law remains our somehow moral measurement. Some call it norm, basis. Do you want to gauge kung ikaw ay nag-grow sa kabanalan? You have to evaluate yourself in the light of God's law. Tignan mo yung sarili mo sa sinasabi ng kautusan. Kasi yung kautusan po, ito yung pamantayan ng Panginoon eh. So yun po yung balance eh. Hindi siya makapagbibigay ng perfect righteousness, but somehow, the law remains our norm, our rules in faith. In simple illustration, I like how one writer illustrated it. Sabi niya, it's like a pair of skate shoes. Siguro sa inyo sa Mega Mall or sa Mall of Asia, naranasan nyo ng skating, no? Sabi ng writer, somehow, ganun yung law. When you try to use a pair of skate shoes sa rough road, it will not work. Hindi naman siya dinisenyo doon eh. Pero kapag yung shoes na ito dinala mo doon sa skating rink, you will flow or you will move forward smoothly. The same with the law.
Kapag ang kautusan ay hinangad mo na maging batayan ng pagtanggap ng Diyos sa'yo, it will not work. You don't have the ability to fulfill the demands of the law. Pero pagkatapos mong maligtas, ang lupo ay hindi naman walang halaga. Mahalaga yan para makita natin yung ating sarili kung tama ba ito sa harapan ng Panginoon. And you know what? Following this verse, sabi ni Paul, the whole law, at least in horizontal aspect, is summed up in few words. Sabi ni Paul, you shall love your neighbor as yourself. Ayan po yung sinabi ko kanina. Our freedom from the law doesn't mean we can be lawless. So sabi ni Paul, yung buong kautusan ay pwede nating i-summarize in few words. You shall love your neighbor as yourself. Basically, bakit po? Siyempre, kung mahal mo ang iyong kapatid, ang iyong kapwa, hindi mo gagawa ng masama. Pero yung kaibahan nito, dito natin matututuhan na ang kautusan hindi lang pala siya dapat unawain in mechanical manner. Minsan pag sinabi nating pagtupad ng kautusan, yung nakaka-abide ka lang sa law externally. Example, we have a very good day kasi naging bahagi tayo ng corporate worship. That's great. Pero kapag ang Diyos ang sumuri, hindi lang yung presence mo dito eh. Tinitignan din pala ng Panginoon yung internal aspect. Kung tatanungin tayo, bakit ka narito? Doon na nagkakaiba-iba, no? Some of us probably naging acquainted na to go to the church every Sunday because we've been raised in a Christian family. But at the end of the day, hindi natin susuri yung ating motive. Particular din pala si Lord sa internal aspect. So yung internal aspect, yun yung love. Kapag may love yung puso, you will not do any sinful act against a brother or sister. Para bang music. Let me illustrate it through a music. You can hit the notes perfectly, but you cannot affect the audience. You can abide sa rules, pero at the end of the day, does it flow from the heart? That's why Paul summarized it. What is the law? Or what are the laws? It can be summarized in few words. In horizontal aspect, in our relational aspect, you shall love your neighbor as yourself. Because the one who loves will never do any evil act against his neighbor. Kaya nga yung problema ho ng Galatians malalim. Napansin niyo sa huli, may rebuke na kasama si Apostol Pablo. Sapagkat yung existing relational problems nila is a red light, is a warning sign of their departure from the gospel. Kaya nga sabi ni Paul, but if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. The love unites, but if the love that we need is missing inside the community, it's very hard to promote unity. Sabi ko nga po sa aming maliit na congregation sa Bacolod, nagsisimula pa lang kami, wala pa kaming gaanong na-experience na mabigat na problema. Sabi ko, we have to build this kind of
relational love in the community. You know why? Sabi ko, maaga pa yung community, bata pa, nasa honeymoon period pa tayo. We are sweet. Pero matitest tayo kapag tumagal na tayo, makikita na natin yung differences. Ano yung mag-unite sa atin? Ano yung anchor hole? Ano yung magpapatibay sa atin? Kung wala yung pagmamahal, darating yung time pagka tumagal na tayo at nakita na natin yung pagkakaiba, nagkaroon na ng relational problem inside the community, and the church will start to crumble. Mahalaga ho yung pag-ibig. And you know what? Again, ang pag-ibig hindi ho kusang lumalabas sa community out of nowhere. Na one morning, gigising tayong lahat at nagmamahalan tayo, bawat isa. Ang pagmamahal po na ito ay bunga ng banal na spirito sa puso ng bawat isa. At alam niyo, ang ginagamit ng banal na spirito para i-build yung love na ito? Yung gospel. The church must be educated in the gospel because the gospel is the power of God to make us holy. Mahalaga yung mga methodologies. Mahalaga yung ating mga vehicles na meron tayong layunin at yung program na ito or vehicle ang magiging avenue para matupad natin yung mga layunin sa loob ng church. But more than methodologies, mga kapatid, we really need the gospel. I believe the gospel is the only message that can form the church, that can shape the church as a community. Ito yung problema ng Galatian church. Love edifies and reaches out and forgives. But this mutual love is impossible apart from the gospel. Gospel freedom upholds God's law. Hindi porket naligtas tayo, pinalaya tayo sa kautusan, ay tayo po'y magiging walang kautusan. Rather, yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, ito yung susi para mahalin natin yung kautusan ng Panginoon. Kaya nga sa Jeremiah, remember? Yung mga Israelites ay nabuhay sa pagsuway throughout their history in the Old Testament. Hindi nila kayang gawin yung kautusan. Inalis ba ng Panginoon yung kautusan? Hindi. Ang sabi lang ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso. At yung bagong puso na yan, mamahalin ninyo ang aking kautusan. Ang banal na spirito ay mag-i-indwell sa inyo and you will love my statutes. So hindi binaliwala ng Panginoon yung kautusan. Rather, binigyan lang niya tayo ng pamamaraan galing sa Kanya kung paano gagawin yung kautusan. Kung paano mamahalin yung kautusan. Kapag ang pusong ito ay nagmahal sa pamamagitan ng banal na spirito na gagamitin yung ebanghelyo, that obedience to the law will be summed up by love. Because the one who loves will not do anything sinful against our fellows. Mga kapatid, as I end, let me repeat the overall point of the sermon this morning. The gospel sets us free to lovingly serve one another. Ang pinakanilalaman, pinalaya na ho tayo ng Panginoon sa kautusan, you should no longer strive to earn God's love. It is something that we have to celebrate. Imagine that. Hindi mo na kailangang pagpaguran para ma-gain mo yung pagmamahal ni Lord. Hindi mo nakabase sa ating performance yung pagmamahal ng Panginoon. Ito yung beauty ng gospel. Mahal ka ng Panginoon kahit tayo ay may mga kahinaan. Sapagkat yung pagmamahal na yan, nakabase sa ginawa ni Jesus. Pero sa kabilang banda, let us avoid
the opposite danger. And what's that? Using our freedom to sin, or as a license to sin. Rather, yung advice ni Apostol Pablo, let us serve one another in love. Practically, how would you see yourself in the light of this truth? I challenge everyone, think of a certain way you can serve our brothers and sisters within this week. Ano ba yung pwedeng gawin ko para mapaglingkuran yung isang kapatid? Meron bang isang kapatid na alam kong may kasalanang ginagawa at kailangan kong paalalahanan? Meron bang isang kapatid na mayroong kabigatan na may message ko siya later? Sabihin ko, kapatid, nananalangin ako para sa iyo. Pinapanalangin kita na sa gitna ng iyong problema ay bigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Meron bang isang kapatid na napapagod na sa pananampalataya at kailangan mong bisitahin sa kanyang bahay at siya po ay encourage muli na magpatuloy sa Panginoon? Think of a certain way you can express your love to our brothers and sisters. Shall we come to the Lord in prayer? We are thankful, O Lord, for your words, reminding us that we've been set free through the merit of our Lord Jesus Christ. We thank you for this spiritual freedom. And may you help us that this freedom would come to fruition, that you would give us grace to exercise this freedom through a loving service to the brethren. May the Holy Spirit continually work in us through the gospel. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.